Pasado 10:00 na ng gabi, ngunit nasa rooftop pa rin sila ng SJ Mansion Hotel. Nakaupo silang dalawa ni Hendrik sa mahabang upuan habang nakatingin sa kalawakan. Maraming bituin sa langit na may masayang nagkikislapan na parang sumasabay din sa kaligayahang lumulukob sa kanilang mga puso. Nakahilig siya sa balikat ng lalaki habang buong higpit itong hawak-hawak ang kanyang mga kamay. "Babe?" Buong pagsuyong sambit ni Hendrix. Ano yon?" Mahina ni Fatima na sagot. "Napansin ko lang kasi Bakit di mo nasuot ng kwintas?" Tanong ni Hendrix. Bigla si Fatima na kinabahan sa tanong nito. "Oo nga pala, ang kwintas." Naiwala niya to noong pumunta sila ni Kay ng Isabela. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya. Nauutal niyang tugon. "Hey, are you okay? Ba't parang kinakabahan ka?" Hindi pa rin si Fatima makasagot. Inisip niya na sabihin na lang ang totoo kay Hendrix. Hindi naman niya taga sinasadyang mawala ito. Ang totoo kasi, Hendrix." Napabuntong hininga siya. Matamas siyang tiningnan ng lalaki. At sa tingin niya ay may hinala na tong naiwala niya ang kwintas. Ngunit hinintay lang itong magsalita siya. "I'm sorry, babe." Umingo siya at mayat may tuluyan na siyang umiyak na parang bata na nawala ng pinakamamahal na laruan. Mabilis naman siyang inalyo ng lalaki at inapuhap ang kanyang likod. "Why are you crying, babe? Nagtatanong lang naman ako kasi napansin kong hindi mo to suot kanina pa. Sa isip ko baka hinubad mo lang o tinago kaya tinanong kita." Sabi ni Hendrix at pinahiran ang kanyang mga luha. Kasi naiwala ko yung kwintas na binigay mo, Hendrix." Muli na naman siyang naging emosyonal. "I'm sorry, hindi ko naman sinasadya "Ganun ba? Saan mo naman naiwala yon?" Tanong nito. "Nagpunta kasi kami ni Kay ng Isabela at habang namasyal kami sa Meraki Garden, bigla ko lang napansin na wala na to sa leeg ko." Humihikping wika ni Fatima. "O siya, tama na. Wala naman tayong magagawa Please, huwag ka nang umiyak. Nakakasama sa baby natin." Masuyong wika ni Hendrix at hinalikan siya nito sa labi. "I'm sorry, Hendrix. Mahalaga sa akin ang kwintas na yun. Dahil unang-unang regalo mo sa akin yun nung kaarawan ko. Never ko nga tinanggal yun sa leeg ko Pero ewan ko't biglang nawala." Umiiyak pa rin niyang sabi. "Tama na, it's okay. Huwag mo nang isipin, okay? Tara na, papasok na tayo sa kwarto natin." Aya nito saka tumayo at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Tiningnan ni Fatima ang mukha ng lalaki. Hindi niya alam kung galit ito, nalulungkot, o di kaya upset lang dahil sa pagkawala ng bagay na binigay nito sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa kwarto at hindi pa rin to kumikibo. "Babe, galit ka ba sa akin dahil naiwala ko yung kwintas?" Tanong ni Fatima. "Hindi naman, medyo masama lang ang loob ko." Seryosong tugon ni Hendrix. "I'm sorry, please." Pakiusap niya. "You will be forgiven kung hahalikan mo ako. Not just a smack kiss, but a deep-on kiss. Okay?" Sabi ni Fatima sabay halik sa lalaki. Isang halik na punong-puno ng pagmamahal. Isang halik ng pangako na habang buhay sila lang dalawa at wala nang iba pa. Buong pusong tinugon ni Hendrix ang halik niya. Hanggang sa mas lalo pa tong lumalim, naging maalab at punong-puno ng kasabikan sa isa't isa. Pareho silang kinapos ng hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Sandaling ang tanging nag-uusap ay ang kanilang mga mata at agad namang naunawaan ng kanilang mga puso ang nais itong ipahiwatig. Ipinikit ni Fatima ang kanyang mga mata nang dahang-dahang lumapit ang mukha ni Hendrix sa kanya. He gently cupped her face and took away some strands of her hair that were covering her face. "Babe, I miss you so much." Sabi ni Hendrix, sa kanya naramdaman ang pagnampi ng labi nito sa kanyang mga labi. Hanggang sa muling lumalim ang halikan nilang dalawa
at kapwa na nila kailangan ng isa't isa para sa muling pag-iisa ng kanilang mga katawan. Gumapang ang mga halik ng lalaki sa kanyang leeg, habang ang mga kamay nito'y abala din sa pagtanggal ng mga botones sa kanyang blouse. Hindi rin ni Fatima napigil ang kanyang sarili, at hinila din niya ang suot nitong t-shirt hanggang sa mahubad ito. Things happened so fast and they both naked. Hendrix continued kissing her on the lips, at hindi na niya kayang pigilan pa ang labis na pananabik niya na muling makapasok ang lalaki sa kanyang kaloob-looban. Babe, halos mabugto ang kanyang hininga hanggang sa marating na nilang kasukdulan. Kapwa sila hinihingal, ngunit hindi naging hadlang upang muli maghinang ang kanilang mga labi. Mahal na mahal kita, Fatima. Buong pagsuyong sabi ni Hendrix. Mahal na mahal din kita, Hendrix. Sagot ni Fatima. Mapapatawad mo na ba ako dahil naiwala ko ang kwintas? Tanong niya. Umiling lang to at hindi nagsasalita. Anong ibig sabihin ng pailing-iling mong yan, ha? Pinagod mo kaya ako, pero yun pala hindi mo pa rin ako mapapatawad? Pagmamaktol ni Fatima. Hoy, wag mo akong tulugan. Sabihin mo munang pinapatawad mo na ako. Ngunit hindi na siya pinansin pa ni Hendrix at tuluyan nang ipinikit ang mga mata nito. Inirapan siya nito saka tumagilid. Sa isip niya, baka pagod lang talaga to. Kasi kagagaling pa lang nito sa biyahe, kaya hayaan na lang muna niya to makatulog. Muli siyang tumagilid upang humarap dito. Malaya niyang natitigan ang mukha ng lalaking minamahal niya. Sino nga ba naman ang mag-aakalang muli siya magmamahal pagkatapos mabigo sa pag-ibig? Marahan niyang hinaplos ang mukha ng natutulog na lalaki. Napakagwapo nga naman talaga nito. At kahit kailan, hindi siya magsasawang titigan to kahit paulit-ulit. Mahal na mahal kita, Hendrix. Thank you for loving me. Sabi niya, saka kinintala niya to ng halik sa labi. Pagkatapos ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata, ngunit bigla siyang niyakap ng lalaki at matamang tumitig sa kanya. Babe, akala ko ba natutulog ka na? Aniya, umiling lang to saka tumayo at may kinuha sa bulsa ng jacket nito. May sorpresa ako sa'yo, pero pumikit ka muna. Nakangiting sabi ni Hendrix. Agad naman si Fatima na tumalima dahil gustong-gusto na niyang malaman kung anong sorpresa nito sa kanya. Okay, open your eyes, babe. Naggulat siya na makita niya sa mga kamay nito ang kwintas. Ba't nasa iyo to? Curious si Fatima na tanong. Saglit siyang nag-isip nang hindi ito nagsalita. So ibig sabihin, naroon ka rin sa Meraki Garden sa Isabela nung time na nandun kami ni Kay? Bahagya lang tong tumango habang isinuot sa leeg niya ang kwintas. Doon niya nalaman ng lahat kung bakit ito nagpa siyang umalis ng bansa. Dahil ang buong akala nito'y nagkabalikan niya sila ni Eric. Ngunit dahil din kay Eric, kaya niya ito kapili ngayon. Kaya hindi na niya sasayangin pa ang lahat. Ang pagkakataong ibinigay ng Panginoon upang muli sila magkita. Hindi ni Fatima maiwasang ngumiti nang una niya masilayan ng kanyang paggising ang mukha ng lalaking labis na minamahal. Mahimbing pa tong natutulog habang yakap-yakap siya ni Hendrix. Tumingin siya saglit sa orasan at pasado 10:00 pa lang ng umaga. Dahan-dahan niyang pinaalis ang kamay nito na nakayapo sa kanya at maingat na bumangon. Kumuha siya ng toalya at nagtungo sa banyo upang mag-shower. Pagkaraan ng 15 minutes, lumabas na siya at nakatapis lamang ng tuwalya. Sinulyapan niya ang lalaki at natutulog pa rin to. Habang nagbibihis si Yay, biglang tumunog ang cellphone nito. Kaya nagising to at dali-daling kinuha ang cellphone na inilagay sa ibabaw ng bedside table. Yes, bro? What? Oh God! Nasaan siya ngayon, bro? Narinig niyang sabi nito. Biglang sumeryoso ang mukha ni Hendrix, kaya nag-alala siya kung sinong kausap nito sa cellphone. Babe, ano yon? Tanong niya na matapos itong makipag-usap. Si Eric, nasa ospital daw si Mommy. Bigla daw itong hinimatay kahapon at ang findings, severe iron deficiency anemia.
Oh my God! Kamusta na raw ang mami mo, babe? She needs blood transfusion. Kinulang ng supply ang blood bank ng type AB. Kaya kailangan ko lumuwas sa Maynila kasi pareho kaming type ng dugo ni mami. Nag-aalalang sabi ni Hendrix. At kahit sabihin pa namang hindi maayos ang relasyon nila mag-ina, pero mami niya pa rin to. Babe, ibubuk ba kita ngayon ng ticket sa eroplano? Tanong ni Fatima. Yes babe, please. Wika nito at agad nang pumasok sa banyo. Dali-dali naman niyang kinuhang kanyang cellphone at naghanap ng airline website. Buti na lang at nakabook agad siya ng flight papuntang Maynila. Nag-alala din naman siya para kay Madam Romina. Hindi man naging maayos ang pagtrato nito sa kanya noon. Ngunit nanay pa rin to ng lalaking mahal niya. At saka, napatawad na rin niya to sa mga masasakit na sinabi nito noon sa kanya. Hindi rin naman kasi siya nagtatanim ng galit o hinanakit sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na si Hendrix ng banyo at nagmamadaling nagbihis. Babe, mamayang tanghali ang flight mo. May oras pa naman. Kakain muna tayo ha? Sabi niya. Thank you babe. Tumayo si Fatima at tiyakap niya sa likuran ng lalaki. Nakita kasi niyang namumula mga mata nito. It's okay babe. Magiging maayos din ang kalagayan ng mami mo. Tayo na at baba na tayo para mag-breakfast. Kumakalam na rin yung sikmura ko eh. Nagugutom na yata si baby. Nakangiti niyang sabi. Bahagyang ngumiti si Hendrix at hinaplos ito ang tiyan niya. Hi baby, pasensya ka na ha. Hindi talaga mawawala ng problema si daddy eh. I love you anak. Can't wait to see you. Sabi nito at kinantala ng halik ang kanyang tiyan. Pagkatapos lumabas na sila ng kwarto at nagtungo sa unang palapag kung saan naroon ang restaurant ng hotel. Habang sumusubo si Fatima ng pagkain, bigla na naman siyang nakaramdam na parang gusto niyang sumuka. Babe, okay ka lang ba? Tanong ni Hendrix sa kanya. Okay lang naman ako Hendrix. At saka sabi ng doktor, normal lang naman daw ang ganitong reaksyon sa unang 3 buwan na pagbubuntis. Kaya wag ka na mag-alala ha? Okay lang ako. Aniya. So, anong gusto mong kainin? Hindi naman pwedeng walang laman ng tiyan mo. Sabi nito, okay lang talaga ako Hendrix. Huwag ka na masyadong mag-alala. At iinom na lang ako ng gatas sa bahay mamaya. Babe, pangako babalik ka agad dito ha? Gusto ko maidaos ang kasal natin sa lalo madaling panahon dito sa probinsya nyo. Sabi ni Hendrix. Tumango lang si Fatima at kinitian ng lalaki. Okay lang naman sa kanya kahit kailan sila magpakasal ni Hendrix. Kahit abutin pa ng matagal na panahon, nakahanda pa rin siya maghintay para sa lalaking kanyang minamahal. Tayo na babe, at ihahatid na kita sa inyo at na makapagpaalam na rin ako sa mga magulang mo. Aya ni Hendrix, saka tumayo't hinawakan ng kanyang kamay. Tinanguhan lamang niya to at sabay silang lumabas ng hotel. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa kanilang bahay. Naratnan niya ang kanyang mga magulang at kapatid sa sala, nanonood ng TV. Ate Fatima, Kuya Hendrix! Masayang sambit ni Isis na makapasok na sila sa loob. Magandang umaga po. Magalang na bati ni Hendrix, saka to nagmanyo sa mga magulang niya. Sorry po tay, nay. Hindi po ako magtatagal. Kailangan ko na pong bumalik na Maynila dahil nasa ospital po ang mami ko at kailangan siya maabunuhan kaagad ng dugo. Seryosong wika ni Hendrix. Nabigla naman ang lahat sa ibinalita niya. Pero okay lang bang mami mo anak? Tanong ni Aling Matilda. Ang sabi po sa akin ni Eric, kailangan daw ng blood transfusion kasi po severe iron deficiency anemia ang sakit niya. Kaya kailangan po niya ako ngayon dahil pareho po ang type ng dugo namin. Babalik naman po ako agad dito kapag maayos na po ang lahat. Wika ni Hendrix. Unahin mo muna ang mami mo babe. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Sabi ni Fatima. Mag-ingat ka dito ha. Wika nito saka humalik sa kanya. Ingat din babe. Sige po, aalis na po ako. Sabi nito. Sinamahan niya hanggang sa labas ng gate sa Hendrix
Ngayon pa lang namimiss na to. Ngunit kailangan muna niyang tiisin na mawalay dito ng ilang araw. Nang makarating na si Hendrik sa Maynila, agad siyang pumara ng taxi tumiretso sa St. Luke Medical Center kung saan nakakonfine ng kanyang ina. Pagdating niya roon, agad niyang nakita si Eric na nakikipag-usap sa doktor. Bro, tawag nito sa kanya na makita siya. Kamustang mami? Nag-aalalang tanong niya. Naghahanap pa kami ng blood donor bro. Kaso, ang hirap humanap kasi napaka-rare na blood type niya. Sagot sa kanya ni Eric. Bumaling sa Hendrik ang tingin sa doktor na katabi ng kanyang kapatid. Doc, type AB po ako. Pwede po ako mag-donate para sa mami ko. Sabi niya. Yes, Mr. Saavedra. But we still need to examine you to ensure na walang mangyayaring complications. Sagot nito. Tumango lang si Hendrix at pagkatapos isumailalim siya sa laboratory and physical examination. Nang matiyak na wala siyang anumang diferensya, isinagawa kaagad ang pagkuha ng dugo sa kanya. Bro, salamat ha. Wika ni Eric. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo kasi hindi mo iniwan dito si mommy. Tugon niya. Magpahinga ka muna. Ihahatid kita sa bahay mo. Mom will be fine, so don't worry. Sabi ng kanyang kapatid. Matapos siyang maihatid ni Eric sa mansyon, bumalik na rin to ng ospital. Na makapasok na siya sa loob, agad naman siyang sinalubong ng mga katulong. Sir, magandang hapon po. I'm sure po nabalitaan niyo na nangyari sa mami niyo. Wika ni Aling Remy. Opo manang, galing po ako ng ospital at kinunan po ako ng dugo para masalinan si mami. Kailangan ko po muna magpahinga manang. Kumain po muna kayo sir. Ihahanda ko po muna ang mesa. Wika ng katulong saka to nagtungo sa kusina. Pagkatapos si Hendrix na kumain, nagtungo kaagad siya sa kwarto tinawagan si Fatima. Hindi rin naman siya mapakali dahil alam niyang masama ang pakiramdam nito nang umalis siya kaninang tanghali. Nang matiyak niyang maayos naman to, nagpaalam na sila sa isa't isa dahil kailangan na rin niyang magpahinga. Pasado 8:00 na magising siya kinaumagahan. Tiningnan niya kaagad ang kanyang cellphone at baka may update sa Eric tungkol sa kalagayan ng mami niya. At nang biglang magring ang telepono niya, agad niya itong sinagot nang malaman niyang galing sa kanyang kapatid ang tawag. Bro, stable na kalagayan ni mami. She is now out of danger. Balita sa kanya ni Eric. He took a sigh of relief after hearing it from his brother. Thanks God. Usal niya. Bro, hinanap ka ni mami. May pag-uusapan raw kayo. Dagdag na sabi nito. Bahagya namang kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya maisip kung ano man ang pag-uusapan nila ng mami niya. Hindi naman siguro to tungkol kay Jewel dahil wala naman siyang pakaalam sa babaeng yon. O sige bro, pupunta na ako dyan in 30 minutes. Tugon ni Hendrix. Agad siyang pumasok ng banyo at naligo. Pagkatapos bumabat nagtungo sa kusina. Hindi pa naman siya nagugutom, kaya nagkape na lamang muna siya. Good morning po sir. Bati ni Aling Remy. Good morning po manang. Pupunta po ulit ako ng ospital. Gusto raw makipag-usap ni mami sa akin? Sabi niya at nagmamadaling lumabas ng bahay. Sakay ng kanyang kotse, binaybay ni Hendrix ang daan papunta sa St. Luke Medical Center. Ngunit nanatili pa rin pala isipan sa kanya kung ano tagang pag-uusapan nila ng mami niya. Nang makarating na siya ng ospital, dumiretso agad siya ng private room na kinaroroonan ng kanyang ina. Pagbukas ng pinto, naabutan niyang kausap nito si Eric. Bro, nandito ka na pala. Halika. Hendrix, sambit ng kanyang ina. Ma'am, nilapitan niya to at buong higpitan ni yakap. Are you okay, ma'am? Tanong niya. Okay na ako, ihaw. Thanks for saving my life. Maluhaluhang sabi ng kanyang ina. Maiwan ko muna kayo bro ha? Wika ni Eric. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng mami niya nang makaalis na ang kanyang kapatid. Hindi niya alam kung anong iniisip nito.
Hindi kasi siya close sa mami niya dahil lumaki siya sa poder na kanyang lola. Hindi rin sila palagi nag-uusap dahil malayo ang loob nito sa kanya. Hanggang si Madam Romina nang bumasag ng katahimikan. Hendrix, iho, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ngunit gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo bilang ina mo. Gumagaralgal ang boses nito habang nagsasalita. Alam mo kasi anak, hindi ko naman naging kasintahan ng daddy mo dahil ang totoong mahal ko yung ama ni Eric. Ngunit pinagsamantalahan ako ng ama mo at ikaw ang naging bunga na kanya masamang ginawa. Napilitan ako magpakasal sa kanya dahil itatakwil ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang buntis ako. Lahat ng karangyaan sa buhay binigay sa akin ng daddy mo. Ganun pa man, hindi ko pa rin siya natutuhang mahalin. Lalo na sa tuwing makikita kita, mas lalo ako nagagalit sa daddy mo. Nung pinapatay niyang ama ni Eric at inalayo niya sa akin ang kapatid mo. At dahil sa matinding galit ko sa kanya, ikaw yung aking pinagbuntunan. Pagpapaliwanag ng kanyang ina habang pinapahid nito ang kanyang mga luha. Hindi si Hendrix makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Hindi niya akalain na ang taong tinitingala niya ay isa pala mapagsamantala at mamamatay tao. Isang mabait at mabuting amang pagkakakilala niya sa daddy niya. Kaya hindi niya akalain na may nagawa pala itong malaking kasalanan sa mami niya. Hendrix anak, patawarin mo ako kung naging malayo yung loob ko sa'yo. Patawarin mo ako kung hindi ako mismo nag-aruga sa'yo. Ngunit sa maniwala ka man o hindi, mahal kita anak. Tuluyan ng humagulhol si Madam Romina. Agad naman ni Hendrix inaluto at niyakap. Mami, tama na po. Baka kumapano pa po kayo. Sabi niya, Hendrix, patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon para maging isang mabuting ina sa'yo. Sa inyong dalawa ni Eric. Umiiyak to sa kanyang balikat. Mami, sorry po. Hindi ko po alam ang lahat. Hindi naman po ako nagagalit sa inyo eh. Masama lang ang loob ko. Pero ina ko pa rin po kayo at hindi ko po kayo natitiis, Mami. Mahal na mahal kita. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha, na puno ng iyakan ng buong silid dahil sa panibagong revelasyon na kanyang nalalaman. Nagkaroon na rin nakasagutan ang mga tanong sa isip niya. Buong akala niya, hindi siya totoong anak ng kanyang ina. Ngunit matapos niyang marinig ang katotohanan, mas lalo niyang nauunawaan kung bakit malayo ang loob nito sa kanya. Ngunit alam niyang pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay magiging maayos na rin ang relasyon nilang dalawa at na makapagsimula sila ng panibagong bukas. At dito na po nagtatapos ang ika-46 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.